Pag-usapan natin ngayon ang helmet intercom. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng rider or higit kalahati na ng mga motorcycle sa Pilipinas is naka-intercom na, and marami pa rin misconception patungkol dito. So ngayon, i-explain natin na maigi kung ano ba talaga yung helmet intercom and bakit nga ba siya maganda para sa ating mga motorcycle rider. Ano nga ba ang helmet intercom? So ang helmet intercom mainly ginagamit ito para makapag-usap ng clear yung OBR and yung mismong rider, yung angkas mo o ikaw mismo. At pwede rin magamit itong intercom na to para makapag-connect yung rider sa kapwa niya rider. So let's say for example, meron kayong group ride and meron kayong intercom na kayang mag-connect up to 5 and above. So let's say 6 kayong rider and gusto niyo mag-connect kayong 6 nang hindi na kailangan ng Discord, hindi na kailangan ng calls, intercom yung ginagamit nila. Ang pinaka main purpose ng intercom is para magkaroon ng clear communication between rider and rider or between rider and OBR. Ngayon na malinaw na kung ano nga ba talaga yung purpose ng intercom, let's talk about some misconceptions na nalilito talaga yung ibang mga rider. Meron kasing intercom na parang Bluetooth lang siya, so I can say na intercom talaga siya. Pwede siyang tawagin na Bluetooth headset pero intercom style siya. Ang ibig sabihin dun, hindi siya designed as an intercom, para lang siyang Bluetooth headset. Alam mo yung AirPods? Para lang siyang AirPods pero instead AirPods yung style niya, ang pagkakalagay sa kanya is design siya the same way na design yung intercom. Para malagay mo siya sa mismong helmet mo, yung dalawang speaker ng intercom and meron din siyang mic. So bakit nga ba ganun yun? Ang pinaka-purpose lang nun is para ma-connect mo yung cellphone mo doon sa Bluetooth headset nang walang hassle, nang hindi na nakakabit dito yung pinaka-Bluetooth headset mo. Instead, naka-intercom style na siya. Pwede kang mag-music doon and pwede ka rin makasagot ng tawag kasi meron na siyang mic. So para lang talaga siyang Bluetooth headset. Pero hindi siya yung style ng mga AirPods na ikakabit mo pa. Nakakabit na siya mismo sa helmet mo. Pero hindi mo magagawa doon yung makakapag-connect ka sa ibang rider or makakapag-connect ka sa ibang OBR mo. Magagawa mo lang yun kung magpo-connect ka sa Discord or tatawag ka sa mismong phone number or sa group chat niyo sa Messenger. Yung mga ganung Bluetooth headset na intercom style, talagang mas mura lang talaga siya. Kasi Bluetooth headset lang naman talaga siya. Sana nag-gets niyo yung point. Ngayon naman, dito tayo sa helmet intercom. Sa helmet intercom naman, halos same lang siya, para lang din siyang wireless headset. Pero meron na siyang iba pang function katulad nga nung intercom mismo. Magagawa mo rin yung pag-connect sa cellphone mo, makakapag-music ka rin, makakasagot ka rin ng tawag, and at the same time, pwede ka rin connect sa ibang rider or sa OBR mo mismo. May mga iba't ibang specifications yan. Merong helmet intercom na pang 2-rider intercom lang katulad natin sa akin, and meron namang helmet intercom na pang 5 and above riders yung compatible. Ayun yung mga medyo pricey na intercom kung mahilig kayo mag-long ride. Since ako, ang madalas ko lang naman kasama mag-rides is yung OBR ko, which is yung girlfriend ko, ang in-order ko lang is itong pang 2-rider intercom. Ano nga ba ang dapat mong i-consider kapag bumibili ka ng intercom? Aalamin mo muna, sino-sino ba yung kasama mo pag nag-rides ka? Madalas ka ba mag-group ride or madalas lang kayong mag-rides kasama yung angkas mo? So kung katulad kita na ang lagi ko lang kasama sa pag-rides is yung girlfriend ko or yung OBR ko, pwede mo nga i-consider yung mga intercom katulad nito kasi 2-rider intercom lang siya. Pero ang kagandahan dito, pwede ka nang music sharing while using the intercom. Ang ibig sabihin nun, pwede mong i-connect sa cellphone mo yung isang intercom, tapos i-share mo kung anong nagpe-play sa intercom mo dun sa kabilang helmet na nakakonect yung intercom mo. So kung ano yung nagpe-play dito na music, pwede mo siyang i-share dito while activated pa rin yung intercom nyo. So nakakapag-usap pa rin kayo at the same time nakakapag-music pa kayo. Kasi yung ibang mga intercom, lalo na kung budget friendly lang, hindi mo pwedeng pagsabayin yung intercom mode saka yung music sharing mode. Kung mag-i-intercom mode lang kayo, intercom lang, usap lang talaga. So kung music sharing lang talaga. Isa pa sa mga i-consider nyo pag bibili kayo ng intercom, yung quality niya. Waterproof ba siya? Gaano ba siya katagal na lolobat? Gaano ba siya kabilis mag-charge? Madali lang naman magtingin ng mga quality talaga. Pwede ka magtingin ng mga review, pwede ka magtingin sa online kung ano ba yung may magandang ratings and stuff like that. Dapat nyo rin i-consider yung intercom na meron kapag pipilian between hard mic and soft mic. Kasi yung hard mic, ganyan yung style niya. Hard yung pinaka-stem niya dyan, so pwede mo siyang may adjust, and kapag inangat mo yung modular helmet mo, hindi siya mauusog. Tapos yung soft mic naman, specifically ginagamit siya sa mga full face helmet na hindi modular or hindi naangat yung ganito. Parang cord ng charger lang siya and ididikit mo lang siya dito sa may bandang mouth mo. And lastly na maibibigay kong tip pag bibili kayo ng intercom is wag kayo magpapasilaw sa mga mumurahing intercom. Yes, mura nga siya, pero ang tanong, magagamit mo ba ng ayos and masasatisfy ba lahat ng kailangan mo? Marami kasing murang intercom na halos ilang oras mo lang magagamit, ang pangit ng audio quality, tapos hindi pa kayo magkarindigan halos. So kung talagang budget ka, make sure to do your research para makuha mo yung pinaka-sulit na kung anumang budget yung meron ka, para at least hindi na sayang yung inipon mo or yung gagastusin mo sa intercom. Since nag-uusap na rin naman tayo tungkol sa intercom, mararecommend ko rin tong Blaze X2 na to kasi kalahati lang siya ng price nitong Jabra Duo ko kasi nga branded nga to. Pero lahat ng feature na kailangan ko nandito na, katulad ng music sharing while doing intercom, pwede ko siyang i-connect sa ibang brand ng intercom, tapos ang tagal pa ng battery life niya and waterproof na siya. Sa ilang buwan ko na paggamit na itong Blaze X2, wala pa naman ako nakitang issue, pero siguro I'll let you know kung sakali magkakaroon man. Sana namin natutunan kayo sa video na to and nagkaroon kayo ng idea kung nagbabalak din kayo bumili ng intercom pang OBR o pang group rides. Kung meron ka natutunan sa video na to, consider following me para at least sa mga next upload ko is mapapanood mo agad, and who knows, baka makatulong
ulit sa'yo, di ba? Yun lang, peace out.